Culling Game. Isang matirang matibay na deathmatch na sinimulan ni Kenjaku kung saan ay ang mga kalahok sa palarong ito ay kailangang magpatayan hanggang sa isa na lang ang matitira. At ang mga kalahok ay mostly binubuo ng mga ancient sorcerers o sinaunang sorcerers na muling binuhay ni Kenjaku sa isang panibagong katawan. Habang ilang players naman ay ang tinatawag na newly awakened sorcerers na mga taong binigyan naman ni Kenjaku ng sariling curse technique. At sa videong to ay pag-uusapan natin ang lahat ng 19 na Culling Game players. Irarangko natin sila from weakest to strongest. Pero disclaimer muna, ang i-include ko lang dito ay ang mga ancient at newly awakened sorcerers. Ibig sabihin, ang mga Jujutsu Tech students tulad na lang ni Yuji o Hakari na lumahok din sa Culling Game ay di ko isasali mga kaibigan dito sa rankings natin ngayon dahil irarangko din natin sa mga susunod kong video ang lahat ng Jujutsu Tech students. But for now ay ang tanging ang OG 19 players muna ang ating ilarang as the Culling Game players. But before we begin mga kaibigan ay as always ang videong to ay naglalaman po ng manga spoilers. And with that being said, simulan na natin. Number 19 sa ating list ay si Rin Amai. Si Rin Amai ay isa sa mga newly awakened sorcerer. Siya ang masasabi nating pinakamahina sapagkat naging sunod-sunuran lang siya sa ibang mga players. Ang kanyang role sa Culling Game mga kaibigan ay ang magbigay lamang ng signal sa mga players na umuutos sa kanya sa tuwing may bagong player na papasok sa area. Ang kanyang curse technique ay mostly unknown pero at some point ay ang kanyang ability ay makikitang parang may kinalaman sa pagbuo ng isang structure. Ginamit niya ito noon upang masalo si Angel na hinulog ni Sukuna mula sa ibabaw ng building. At base dito ay ang pag-a-activate niya ng kanyang simpleng curse technique ay mabilis na nagpapapagod sa kanya. Kaya si Rin ang masasabi nating pinakamahina dahil wala siyang combat ability at ang kanyang napakasimpleng curse technique ay nagpapapagod sa kanya upon activation. Number 18 naman ay si Remy. Si Remy ay ang sorcerer na unang nakasalubong ni Megumi. Siya ang isa sa mga allied sorcerer ng Culling Game player na may pangalang Registar. Tulad ni Rin, siya rin ay isang pawn o utusan lamang. Isa rin siya sa mga awakened sorcerers. Ang kanyang curse technique ay ang kanyang scorpion hair. Ginagamit niya ito bilang pang-atake. Pero despite sa itsura nito ay ang atake mula sa kanyang buhok ay walang anumang venom at parang nagdudulot lang ito ng minor injuries lalo na sa mga average sorcerers. Other than that ay wala rin kakayahan si Reming makipaglaban o wala rin siyang combat ability. Kaya si Remy ay isa rin sa pinakamahinang player. Number 17 ay si Hanyu. Si Hanyu ay isa sa mga sorcerer na nagbibigay ng orders kay Rin Amai. Ang kanyang curse technique ay may kinalaman din sa buhok. Ang kanyang buhok ay nagiging parang jet plane na may turbo. Isang curse technique na nagbibigay sa kanya ng flight ability. Kilala si Hanyu bilang isa sa mga player na pumupuntirya sa mga baguhan. Ang kanyang mala airplane hair ay napaka-useful na pang-atake sa mga bagong pasok na players na papahulog mula sa itaas. But due sa nature ng kanyang curse technique ay ang kanyang katawan ay di naman gaano ka-durable. Dahil sinasabi ko ang source daw ng curse technique ay malayo sa katawan ng isang sorcerer ay magre-resulta daw ito sa mas mahina at mas vulnerable daw na katawan. Kaya nung tinamaan ni Yuji ang tagiliran ni Hanyu gamit lamang ang bato na may naka-imbued na curse energy ay sapat na ito noon upang mapabagsak siya. Gaya ni Rin Amai, si Hanyu ay isa ring awakened sorcerer. Number 16 ay ang Culling Game player naman na si Chizuru Hari. Ang isa sa mga kakampi ni Registar. Si Chizuru ay may 28 points na nung nagkaharap sila ni Megumi. Siya ay isang awakened sorcerer at ang kanyang curse technique ay mostly unknown. Pero sa maobserba natin ay ang kanyang curse technique ay parang nag-aalaw sa kanya mapatulis ang kanyang mga daliri at ang kanyang physical rin na kakayahan ay mas napa-improve. Kaya si Chizuru ay isa sa mga physical fighter na may angking bilis at capable din sa pagtanggap ng atake mula sa nui ni Megumi. However, ang kanyang attempt noon na patayin sana si Megumi ay nagresulta naman sa kanya na mamatay sa kamay ni Megumi. Si Chizuru Hari ay ang kauna-unahang tao o sorcerer na pinatay ni Megumi dito sa Culling Game. Now, dito naman tayo sa number 15, ang partner ni Hanyu na si Haba. Ang sorcerer na to ay tumatarget din ng mga baguhan. Tulad ni Hanyu, ang source ng kanyang curse technique ay ang kanya ring buhok. Ang kanyang buhok ay nag-act as a propeller gaya ng helicopter. Bukod pa dyan ay na-adjust niya rin ang length nito. However, kahit sa kanyang advantage sa high ground, ay mas pinipili pa rin ni Habang umatake o makipaglaban in close quarters. At dahil ito sa kanyang confidence pagdating sa kanyang propeller na buhok na kayang pumutol ng bakal. Ang kanyang way of fighting ay siyang nagpatalo sa kanya noon kay Yuji nung nilid siya nito sa loob ng isang building para ma-expose ang gitna ng kanyang ulo at masuntok ito. Si Haba ay isa ring awakened sorcerer at minsan ang tinalo ni Higuruma. Number 14 ay si Rokujushi Mio. Si Mio ay mula naman sa colony ni Maki na ang Sakurajima Colony. Siya ay isang incarnated player na sa past life niya ay isa siyang taong mahilig sa sumo. Kaya nung muli siyang nabuhay ay diretso siyang naghanap ng makakaharap sa isang sumo wrestling. At sa kanyang paghahanap ay napunta siya sa lugar kung saan nakikipaglaban noon si Maki sa curse spirit na si Naoya Zenin. Ang kanyang ability o curse technique ay di pa gaano nailantad pero ang kanyang kakayahan sa sumo ay masasabing extraordinary talaga. Dahil
dahil sa pamamagitan ng pagsusumo ay dito niya na ipapamalas ang kanyang pambihirang reflexes at strength. Ang kanyang talento sa sumo ay sapat na rin upang matalo si Maki sa hindi lang isa o 10 kundi sa 1,000 sumo bouts. At mind you, ang tinalo niya ay ang post Shibuya Maki na ang mas malakas at mas mabilis na version ng Maki Zenin. Si Mio ay may isa ring uri ng simple domain na kung saan ay dito niya challenge ang isang tao sa sumo wrestling. At upang mabuo totally ang kanyang simple domain ay kinakailangan ng challenger na tanggapin ang alok ni Mio sa isang sumo. Dito naman sa loob ng kanyang domain ay may sariling flow of time. Kaya ang 1,000 sumo bouts nila noon ni Maki na nangyari sa loob ay nangyari lang pala sa loob ng ilang segundo dito sa labas ng kanyang domain. At during sakaling game ay sa tulong ni Mio ay dito nagkaroon ng enlightenment si Maki matapos ang kanilang sumo bouts. Number 13 ay si Haga ni Daido. Siya ay mula rin sa Sakurajima Colony. Si Haga ni Daido ay isa ring incarnated player pero di tulad ng ibang incarnated player, si Hagani ay isang non-sorcerer sa kanyang past life. At sa kanyang past life ay isa siyang master swordsman. At ang kanyang husay sa paggamit ng katana at espada ay sapat na upang maikumpara ang kanyang lakas sa mga jujutsu sorcerer. At naipamalas niya ito nung muli siyang nabuhay sa bagong katawan. Dahil kahit mula lang sa kanyang simpleng paghawak ng katana ay sapat na ito upang makaramdam si Maki noon ng pambihirang bagsik. Ang kanyang husay sa paggamit ng katana ay higit pa sa husay ng isang Maki Zenin na di pa nagkaroon noon ng enlightenment. At despite sa pagiging non-sorcerer ni Daido ay somewhat nagagawa niya pa rin parang makita ang mga cursed spirit. Kasi nakikita at nararamdaman niya ang mga surroundings kung saan nakatayo ang isang cursed spirit. Kaya nung ipinagamit ni Maki ang split soul katana kay Daido ay nagawa ni Daidong mahiwa si Naoya kahit di niya ito nakikita. Ang kanya rin pagiging master swordsman ay nagbigay sa kanya ng abilidad na ma-recognize ang isang normal na katana sa isang cursed tool katana kahit mula lang sa paghawak nito. Now, moving on ay dito naman tayo sa number 12 which is si Charles Bernard. Si Charles Bernard ay mula sa Tokyo number 2 colony. Siya ay isang aspiring mangaka o manga author. Isa rin siyang awakened sorcerer. Una nakita ang kanyang curse technique laban kay Kinji Hakari. Ang kanyang curse technique naman ay ang tinatawag na G-War Staff, kung saan ay nakakapag-conjure si Charles ng isang curse tool na may pen-shaped spear. At ang kondisyon sa pag-activate ng kanyang curse technique ay dapat niyang masugatan ng kanyang target gamit ang dulo ng kanyang G-War Staff upang ang dugo ng target ay magsisilbing tinta ng kanyang pen-shaped weapon. At once na may dugong didikit sa dulo ng weapon ay dito ma-activate ang kanyang curse technique. Isang technique na magbibigay sa kanya ng abilidad na makita ang isang segundo sa hinaharap. May kukumpara ito sa pagkakaroon ng ability na makita ang hinaharap na tulad sa pagbasa ng manga na maaari mong makita ang susunod na mangyayari sa isang manga sa pamamagitan ng pagbasa sa susunod na panel na nasa kaliwang side ng pahina. At the more na masusugatan niya ang target gamit ang kanyang weapon ay the more din na madadagdagan ang segundo na maaari niyang makita sa hinaharap. However, despite sa napaka-decent itong ability ay may weakness din ito dahil kailangan niya munang makita ang target bago niya ma-foresee o makita in advance ang movements ito. Meaning ay kailangan lang ng kanyang kalaban na atakihin si Charles sa blind spot tulad sa ginawa ni Hakari sa kanya noon. Ang curse technique na to ay ayos na rin dahil nung nagpatuloy pa rin ang kanilang laban ni Hakari ay nagawa pa niya itong matamaan sa tagiliran bago nakuha ni Hakari ang kanyang jackpot. Sa recent chapter ng manga ay nakita natin ginamit ni Yuta ang curse technique ni Charles Bernard upang iwasan ang atake ni Sukuna. Number 11 ay si Hazunoki Iori. Siya ay isang incarnated sorcerer na isa rin sa mga kasamahan ni Registar. Ang kanyang curse technique ay kakayahang gawing bomba ang parte ng kanyang katawan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga ngipin o kahit eyeball at binabato niya ito sa kanyang kalaban upang i-activate ang isang explosive attacks. Ang kanyang curse technique ay isa sa mga gruesome na curse technique na kinakailangan pa niyang tanggalin ang parte ng kanyang katawan upang makabuo ng explosive attacks. At dahil sa nature ng kanyang curse technique ay mas tumaas pa ang kanyang pain tolerance, bukod pa dyan ay mas nagagamit niya pa ng maayos ang kanyang curse technique dahil sa kanyang abilidad na kayang mag-perform ng reverse curse technique na constantly ginagamit niya upang ma-heal ang kanyang mga self-inflicted injuries. Later on sa recent chapter ay pinatay naman siya ni Kenjaku sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang leeg gamit ang mga curse spirits nito. Pinuntiryan ni Kenjaku ang kanyang leeg upang di na ito makapag-activate pa ng RCT. Overall, ang kanyang explosive curse technique at reverse curse technique ay ang ability na naghintulot sa kanyang makakuha ng a total of 35 points sa Culling Game. Ngayon na naipaliwanag na natin ang siyam sa 19 na Culling Game players ay from here on out ay dito na tayo sa top 10 strongest Culling Game players. At ang number 10 sa list ay si Registar, ang leader na bumuo sa grupo ni Remy, Chizuru Hari,
at Hazenoki Iri. Si Reggie ay isa rin sa mga incarnated ancient sorcerer. Pagdating sa combat ay mahusay si Reggie sa hand-to-hand close quarter combat, mahusay rin siya sa paggamit ng kutsilyo. Si Reggie ay isa sa mga elite fighter na may isa sa napaka-versatile na curse technique. Ang kanyang curse technique ay tinatawag naman na contractual recreation. Nagamit ang curse energy ay sinusunog niya ang kanyang daladalang resibo. At ang kahit na ano na nakalagay sa resibo ay nakikreate niya into existence. Halimbawa, kung ang kanyang sinunog na resibo ay isang resibo na mula sa isang motorsiklo, ay automatic na lalabas naman ang isang motorsiklo. Kaya sa laban nila noon ni Megumi ay nakapagpalabas siya ng mga kutsilyo, truck, sasakyan at kahit isang buong bahay pa. Pwede rin magsilbing parang Shikigami ang mga bagay na nag-recreate niya mula sa mga resibo dahil nabibigyan na ito ng command. Tulad na lang ng pag-utos niya sa mga kutsilyo na atakihin si Megumi o di kaya pag-utos sa truck na sagasaan si Megumi. Ngunit ang mga bagay naman na binibigyan ng command ni Reggie ay nawawala naman matapos ma-fulfill ang command. Ang curse technique na to ay di lang limitado sa mga bagay na nabubuo niya into existence dahil kaya niya rin gamitin ang resibo na hindi naglalaman ng isang bagay. Tulad na lang sa paggamit niya ng resibo na naglalaman ng 3 days and 2 nights receipt mula sa 5-star Japanese inn kung saan ay ginamit niya ito noon upang makarecover sa kanyang fatigue. So by simply using the kind of receipt ay umepekto sa kanyang katawan ang 3 days worth of sleep at paggamit ng hot spring sa isang 5-star hotel. Napaka-handy, di ba? Pero ang curse technique na to ay may simple weakness din at yan ay ang tubig. Dahil kung mababasa ang kanyang mga resibo ay mas mahirap na para sa kanya na ma-activate ang kanyang curse technique na nagre-require ng pagsunog sa resibo. Bukod sa unique curse technique, si Reggie ay marunong din gumamit ng anti-domain technique ng Hollow Wicker Basket. Overall, ang tactical intellect, fighting capabilities, physical toughness, at versatility ng curse technique ni Reggie ay ang siyang nagpalagay sa kanya dito sa pansampung spot. Number 9 naman ay si Kurourushi mula sa Sendai Colony, ang colony na pinasok ni Yuta. Si Kurourushi ay isa sa 16 lamang na registered special grade curse spirit. Pinakawalan siya noon ni Kenjaku upang magsilbing isa sa mga calling game players. Ang lakas ni Kurourushi ay sapat na upang katakutan siya ng ibang players. Siya ay isang curse spirit na nabuo mula sa takot ng mga tao sa mga ipis. Kaya nagmanifest ito bilang isang humanoid cockroach. Most of the time, ang kanyang ginagamit na pangatake ang kanyang mga napakaraming ipis na tinatawag na cursed cockroach. Mga ipis na may naka-imbue na curse energy upang mas mapalakas niya ito. Na kung saan ay ang lahat na nadadaanan nito ay ubos talaga dahil sa walang hanggang gutom ni Kurourushi. At ang pagkain naman ni Kurourushi ng mga tao ay nag-i-stimulate naman sa tinatawag na parthenogenesis process kung saan ay sa prosesong to ay nabibigyan si Kurourushi ng kakayahan na makapag-produce ng mas marami pang ipis. Kaya kahit mamatay man siya, ay maipapasa niya ang kanyang curse energy at existence sa mga bagong ipis na kanyang na-produce. At eventually dahil dito ay may possibility na makakabalik rin siya bilang isang panibagong Kurourushi. During sa kanya pagipaglaban kay Yuta ay gumamit si Kurourushi ng dalawang uri ng flying insect na tinawag na earthen insect trance. Meron itong mga sacks na naglalaman ng liquid substance na ginagamit na pambulag sa target. Bukod pa dyan ay meron din siyang curse tool na may pangalang Festering Life Sword. Meron itong 6 na lalagyan ng mga insect eggs na nilalunch nito sa target upang ma-penetrate nito ang balat at mapisa ang mga itlog sa loob at makain ng target from the inside. Overall, si Kurourushi ay isa talaga sa mga malalakas na player na nakakuha ng a total of 54 points. Ngayon, dito naman tayo sa pangulo sa ating list, ang incarnated ancient sorcerer na si Takako Uro. Si Takako Uro ay isa sa 5 na malalakas na player sa Sendai Colony. Sa past life nito, si Takako ay isang kapitan ng isang grupo na tinatawag na Sun, Moon, and Star Squad na may koneksyon sa Fujiwara clan way back sa Heian era. Ang squad na to ay minsan na ring tinalo ni Sukuna noon. Ang curse technique ni Uro ay ang sky manipulation, isang space bending technique. Ang curse technique ay nagpapadistort sa space at although di nasasaktan ng distortion ang kanyang target kung gagamitin na ito sa kalaban, ang ability na yan ay isang napaka-useful naman bilang pandepensa tulad na lang ng pag-deflect ng atake at paggawa ng distraction. Also nagagamit din ito bilang pang-opensa dahil pwede niyang i-distort ang space upang ang paparating na atake mula sa kanyang kalaban ay maibabalik niya. Ang pag-distort niya ng space upang maibabalik niya ang atake ng kanyang kalaban na paparating sana sa kanya ay ginamit niya laban kay Ryu Ishiguro noon. Ang sky manipulation ay may isa pa ring uri ng application na isang malakas na offensive technique at yan ay ang thin ice breaker. Ang thin ice breaker ay isang uri ng technique na kung saan ay naatake niya ang surface ng sky kung saan din nakaposition ang kanyang target. Na by hitting the surface ay nagagawa niyang masaktan ang target na nasa harapan ng surface na yan. Ang ability nito ay ginamit naman ni Yuta laban kay Sukuna. Bukod pa
Maliban sa Sky Manipulation ay capable din si Takako Uro sa pag-activate ng domain expansion. But sadly, di natin ito nakita. Si Uro ay may matindi ring endurance at capable din sa pagtanggap ng mga malalakas na atake. Ang pagiging elite assassin noon ni Uro ay sapat na upang makakuha siya ng a total of 70 points sa Kaling game. Now dito na tayo sa number 7, ang sorcerer na nakakuha ng 91 points. Siya ay si Dhruv Lakdawala. Di tulad ng ibang ancient incarnated sorcerer, si Dhruv Lakdawala ay minsan ang na-incarnate noon bago pa siya na-incarnate dito sa present day, dito sa panahon na sinimulan na ni Kenjaku ang Kaling game. Sa past life ni Dhruv ay minsan na niyang sinakop ang Japanese archipelago during sa Civil War of Wa, ang pinakalumang documented wars sa bansang Japan. At ngayon sa Kaling game ay ang kanyang curse technique ay naghihintulot sa kanya makakuha ng mataas na puntos. Dahil di tulad ng ibang player ay wala siyang pinipiling target, mapa-sorcerer man o non-sorcerer. Ang kanyang curse technique ay isa sa malalakas na curse technique. Katunayan niyan ay dahil sa curse technique ni Dhruv ay napilitan ng curse spirit na si Kurorushi na mag-enter sa sleep mode. Ang curse technique ni Dhruv ay ang paggamit ng dalawang uri ng Shikigami. Ang kanyang isang Shikigami ay isang napakalaki at may nakakatakot na appearance. Ang kakayahan naman ng Shikigami ay kaya nilang gawing sariling domain ang area na nadadaanan nila. At na-demonstrate ito ni Yuta matapos niyang makopya ang curse technique ni Dhruv, na kung saan ay makikita dito na kung tatayo ang target sa area na dinaanan ng Shikigami ay automatic na makakapagbigay ang technique na napakaraming slashing attacks sa kanyang target. Sa dalawang Shikigami ni Dhruv ay so far ang isang Shikigami pa lang ang naipakita, pero it is possible na ikalawang Shikigami nito ay may kakayahang lumipad. Pero kahit gaano pa kalakas ng kakayahan ng Shikigami ni Dhruv, pagdating naman kay Yuta ay sinaglit niya lang ang sorcerer. Kaya masabi nating without the help of Shikigami ay simple mahina pa rin si Dhruv sa close quarter combat. Ngayon ay dito na tayo sa number 6, si Ryu Ishigori. Isa rin siyang incarnated ancient sorcerer from 400 years ago. Siya ang nag-iisang sorcerer na may pinakamataas na curse energy output. Tinawag pa nga siya ni Kenjaku ang tunay na kanyon dahil sa kanyang high curse energy output. Ang kanyang high curse energy output, mga kaibigan, ay ang siyang nagpapatibay sa kanyang katawan na ang kanyang durability ay pambihira talaga. Kasi ang dismantle ni Sukuna ay di nag one shot sa kanya. Dahil dito ay kaya nang tumanggap ng mga malalakas na atake na pati ang kanyang napakalakas na atake ay kaya niya ring tangkihin. Ang kanya namang curse technique ay ang tinatawag na curse energy release. Dito siya nakakapag-release ng mga curse energy discharge mula sa kanyang pompadour hairstyle. May isa rin siyang version ng curse energy blast na tinatawag na granite blast. Isang napakalakas na curse energy blast attack na bumura sa ilang bahagi ng Sendai City noon. Bukod pa dyan ay si Ishiguri din ang nag-iisang sorcerer na kahit di pa niya gamitin ang kanyang curse technique ay ang kanyang atake gamit ang curse energy discharge lamang ay may pareha pa ring lakas at curse energy output sa kanyang atake gamit ang kanyang curse technique. Kaya kahit mawalan man siya ng abilidad na magamit ang kanyang curse technique ay still nakakapag-release pa rin siya ng malalakas na mga curse energy blast. At mind you, ang curse energy blast ni Ishigure ay may mas mataas pa pala na output sa maximum curse energy blast ni Rika. At syempre dahil sa nakakapag-release si Ishigure ng ganitong karaming curse energy blast ay nangangahulugan din na may marami rin siyang curse energy reserves. Bukod pa dyan, ay ang bawat physical attacks din ni Ishigure ay explosive din na nadudulot ng pambihirang damage due sa kanyang high curse energy output. Napatalsik nga niya ang fully manifested form na Rika noon gamit ang isang suntok. Pagdating naman sa hand-to-hand combat ay dito rin mahusay si Ishigure na nakakapag-exchange blows siya kay Yuta. Also na-a-applyan niya rin ang kanyang bawat physical attacks ng curse energy discharge. At minsan ang tinamaan si Yuta nito nung nag-collide ang kanilang likod. Bukod pa dyan ay meron ding domain expansion si Ishigure. Overall, ang high curse energy output ni Ishigure ay ang kanya talagang best asset. However, despite sa napakalakas nitong curse energy blast, wala na atang mas lalakas pa sa isang uri ng mala blasting attack na kayang i-release itong number 5 sa ating list. Dahil ang panlimang strongest Kaling game player ay si Hana Kurusu aka Angel. Ang lakas ni Hana ay mula talaga kay Angel o sa curse technique ni Angel. Si Hana ay isang vessel ng ancient sorcerer mula sa Heian era na si Angel. At ang case nitong dalawa ay almost the same lang sa case ni na Yu Jutsuko na noon. Pero ang pinagkaiba lang sa kanila ay pinili ng ancient sorcerer na si Angel na mamahis sa katawan ni Hana at makipag-coexist sa kanya. Dahilan na nagagamit ni Hana freely ang ability ni Angel. At ang curse technique ni Angel ang by far isa sa napaka-OP curse technique. Ito ang kakayahang mag-extinguish o mag-nullify ng kahit anong curse technique. Mapa-curse technique ng isang sorcerer hanggang sa curse technique na nasa isang curse object. Kaya gamit ang kanyang ability ay napakawalan nila si Gojo mula sa prison realm. Ang curse technique ni Angel ay ang kahinaan naman ng mga ancient incarnated sorcerers dahil kaya niyang burahin ang curse object na nasa loob ng katawan ng isang taong naging vessel ng incarnated sorcerers. Si Sukuna ay ang isa sa muntik nang mabura ni Angel gamit ang kanyang curse technique. Nung inatake niya ito ng mas malakas pa na uri ng atake ng kanyang curse technique na ang tinatawag naman na Jacob's Ladder. At sa time na to ay isang maximum output ang tumama kay Sukuna. Ang curse technique
technique ni Angel na curse technique extinguishment ay naghihintulot din sa kanyang manalify ang curse technique effect ng Culling game barriers. Kaya aside kay Maki, si Angel ay nakakalabas-pasok din sa mga colonies. Ngunit kahit may napaka-open curse technique si Angel ay pagdating sa pure combat ay dito siya mahina. At ang kanyang masasabi nating advantage ay ang kanyang fright ability. Now kung may curse technique extinguishment si Angel, ay ang pang-apat naman ay may kakayahan namang pansamantalang pawalain talaga ang curse technique ng kanyang kalaban. Dahil ang number 4 sa ating list ay si Hiromi Higuruma. Si Hiromi Higuruma ay isa sa mga sorcerer na may pambihirang talento na may kukumpara kay Gojo. Siya ay isang napaka-fast learner. Kaya nga niyang mag-perform ng reverse curse technique at nakapag-activate din siya ng domain amplification na isang technique na kayang mag-bypass sa infinity ni Gojo. Ang domain amplification ay nagagamit niya rin bilang pandepensa sa mga malalakas na atake, tulad na lang ng mga slashing attacks ni Sukuna. Ang fighting capabilities ni Higuruma ay decent na rin na kaya niya makipagsabayan kina Yuji at mas lalo siyang magaling sa pagkipaglaban kung gamit-gamit niya ang kanyang curse tool na isang gavel na nag-iiba ang size. Nagagawa niya rin itong mapawala at mapapir ulit upang makapag-create ng isang fiend. Ang bagay din na mas nagpapalakas sa kanya ay ang kanyang domain expansion na connected naman sa kanyang curse technique. Ang kanyang domain ay isang uri ng court themed domain na may kakayahang pansamantalang magpawala sa curse technique ng kalaban kung mahatulan ito ng guilty. Kung may daladala namang curse tool ang kalaban, ay ang curse tool naman ito makukuha instead ng kanyang curse technique. Kung wala namang curse technique ang target, ay ang curse energy naman ang pansamantalang mawawala. Bagay na magbibigay talaga ng advantage kay Higuruma. Also kung guilty plus death penalty ang hatol sa kanyang target, ay dito siya mabibigyan ng isang curse tool na tinatawag namang Executioner's Sword. May kakayahan itong pumatay ng kalaban in a single cut lamang. At dahil sa lakas ni Higuruma mga kaibigan, ay isa siya sa mga sorcerer na una nakapagtala ng mahigit 100 points sa Culling game. But despite sa kanyang lakas, ay ibang klase din talaga ang lakas ng mga natitira pa nating tatlong sorcerers. At ang top 3 sa list ay ang incarnated sorcerer na si Yoruzu. Si Yoruzu mga kaibigan ay ang sorcerer na na-incarnate sa katawan naman ni Tsumiki. Sa kanyang past life ay ang kanyang lakas ay exceptional din talaga na nagawa nga niyang matalo ang tinatawag noon sa Heian era na 5 Void Generals pati na ang squad ni Takakuro. Kaya tulad ni Sukuna ay may kukumpara rin siyang halimaw sa labanan. Ang kanyang curse technique ay ang construction technique na naghihintulot kay Yoruzu na makapag-create ng kahit anong substance na nare-recognize niya. Gamit ang curse technique ay nakapag-create siya ng iba't ibang weapon na nagagamit niya sa pakipaglaban aside na lang sa mga special grade curse tool. Ang kanyang construction technique ay nag-aalaw din sa kanyang makagawa ng insect wings upang makalipad. Normally, ang ginagamit ni Yoruzong pang-atake ay ang kanyang i-construct na liquid metal na may kakayahang mag-change shape pero ang physical volume nito ay napapanatili niya pa rin. Nakokontrol niya ito bilang pang-atake at minsan ay bilang pang-depensa na rin. At para mapa-enhance sa kanyang physical attributes ay nagagawa rin ni Yoruzong mabalot ang kanyang katawan ng tinatawag niyang insect armor na mula sa liquid metal. Ito ang kanyang trump card mga kaibigan na armor na naghihintulot sa kanya mapa-enhance ang lahat ng kanyang physical attributes. Bukod pa dyan ay may domain expansion din si Yoruzu na ang nagsisilbing sure hit effect ay ang mga bagay na i-construct niya. At ang pinakamalakas na bagay na kanyang kayang i-construct ay ang tinatawag namang perfect sphere. Ang perfect sphere ay isang object na imposibleng pigilan na ang lahat ng nadadaanan nito ay madudurog o mabubura talaga. Kaya with this weapon ay unstoppable talaga si Yoruzu. At bukod pa dyan mga kaibigan ay may isa rin siyang binuong curse tool na kapalit ang kanyang buhay. At yun ay ang Kamutoke na ginamit ni Sukuna sa mga recent chapters. So kahit napaka-unstoppable ni Yoruzu mga kaibigan sa kanyang perfect sphere, ay ang kanyang lakas ay walang binatbat sa dalawang natitira nating sorcerers sa ating list. At honestly, napaka-tricky ng top 2 and top 1 kasi puro sila malalakas na either sa kanila ay pwedeng ilagay sa top 1. At for this video na lang mga kaibigan, ay ang number 2 sa ating list ay si Fumihiko Takaba. Ang sorcerer na may curse technique na kayang mag-oppose even sa limitless ni Gojo. Si Fumihiko Takaba ang may isa sa pinaka-broken na curse technique sa lahat. Sapagkat lahat ng kanyang naiisipang nakakatawa ay nagiging realidad. Ang tanging limitasyon lamang ng kanyang curse technique ay kung mawawala na siya ng idea sa kung ano ang mga bagay na naiisipan niya nakakatawa. Ang curse technique ay may inom na pandepensa mula sa kahit anong nakakamatay na atake. Dahil kung iisipin niya lang na nakakatawa siguro kung di uubra sa kanya ang mga atake, ay automatic na di talaga uubra sa kanya ang mga atake ng kanyang kalaban. Tulad sa kanyang ginawa noon sa mga atake ni Kenjaku. Also pwede niya rin gawing pang-atake ang kanyang curse technique dahil kung iisipin niya lang na nakakatawa siguro na kaya niyang patayin ang napakalakas na kalaban sa pamagitan lamang ng pagsagasa ng trap, ay automatic din na magkakatotoo talaga yan. Just like what he did sa special grade curse spirit ni Kenjaku na tinalo niya lang ito sa pamamagitan ng pagsagasa ng trap. Overall, dahil sa kanyang napakalakas na curse technique ay di na kailangan pa ni Takaba ng isang domain expansion dahil ang lahat ng kanya naiisipang nakakatawa ay pwede niyang gawing realidad. Kaya na may dito na tayo sa number 1 na strongest Culling game player. Ang sorcerer na to ay si Kashimo Hajime. Si Kashimo Hajime ay ang itinuring na the strongest
strongest sorcerer from 400 years ago. Si Kashimo ay ang isa sa may napaka-unique na curse energy dahil may properties ito ng kuryente. Dahilan na ang kanyang curse energy ay isang matuturing na talagang literal na kuryente. Kaya kahit depensahan pa ng target ang kanyang sarili mula sa mga physical attacks ni Kashimo, ay still makukuryente pa rin sila dahil may kasamang kuryente ang kanyang bawat atake. Bukod pa dyan ay napakahusay rin ni Kashimo sa hand-to-hand close quarter combat at taijutsu. Ang curse energy ni Kashimo ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na makapag-discharge ng kuryente at makagawa ng isang lightning attack na may sure hit effect. Kaya kahit di pa gumamit ng domain expansion si Kashimo ay kaya niya mapakawala ng electrical discharge na paniguradong tatama talaga sa kalaban. Bukod pa dyan, ang kanyang Nyoy staff ay pwede rin magsilbing lightning rod na kaya niyang i-connect ang kanyang electrical discharge sa staff kahit mula sa isang certain distance. Ang technique na ito ay ginamit niya kay Hakari upang makagawa ng lightning attack from a long distance. Kaya isa si Kashimo sa may napaka-deadly talaga ng mga atake. Also, ang lahat ng mga nabanggit ko ay isa sa feat na nagagawa ni Kashimo sa pamamagitan lamang ng curse energy manipulation. Nagamit lamang ang kanyang curse energy manipulation ay pinahirapan niya ang isang unkillable ni si Hakari. Pagdating naman sa curse technique ni Kashimo ay ang kanyang curse technique ay isang one-time use only. Nagagawa niya ditong mapatransform ang kanyang katawan sa kahit anong phenomena na pwedeng buuhin ng kuryente. Ang form na to ay tinawag niyang Mythical Beast Amber. Dito nabibigyan si Kashimo ng abilidad na makapag-generate ng electromagnetic waves bilang pangatake. Isang atake na nagpapa-vaporize talaga sa target. Due sa mas pinabilis ring electrical signals sa kanyang utak ay mas napapa-enhance din ang speed ni Kashimo, kung kaya't mas mabilis pa ang kanyang mga kilos sa form na to. Sa form din na to mga kaibigan ay nabibigyan din si Kashimo ng isang third eye na may X-ray vision. Overall, ang form ay nagpapa-exceed talaga sa human limits. Kaya after deactivation ay mamamatay talaga ang user. Bukod pa dyan ay kaya rin ni Kashimo mag-activate ng isang anti-domain technique na ang Hollow Wicker Basket. Ngunit di lang natin ito nakita noon dahil mas mabilis ang domain activation ni Hakari kumpara sa kanyang Hollow Wicker Basket. In conclusion, ang lakas ni Kashimo ay pambihira talaga kahit sa pagmamanipula lamang ng kanyang curse energy. At malakas din talaga si Kashimo mga kaibigan dahil sa kanyang unique curse energy properties at isama mo pa ang kanyang final form. Na sa form na to ay kaya niyang sumaglit ng sorcerer na di kayang pantayan ang kanyang bilis. Ganyan kalakas si Kashimo Hajime na ang number 1 sa ating list na the strongest Culling Game player. At yan ang lahat ng 19 na Culling Game players. Kayo mga kaibigan, sino sa inyong paborito niyong Culling Game player at sino-sino naman ang inyong sarili talagang top strongest Culling Game players? Well, let me your thoughts dyan sa comment section. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo napakahaba na ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Dahil sa susunod natin mga video ay pag-uusapan naman natin ang strongest Jujutsu Tech sorcerers. Maraming salamat and see you guys again on my next video.